Sigurado panibagong variant to. Alright mga ka-hunters, welcome po sa ating channel Kalimay Online po. Meron akong isi-share sa inyo at masasabi ko nga panibagong tuklas na naman sa year 2009 5 piece of DSP series coins. Itong content natin hindi lang para sa mga datihan, hindi lang din para sa mga baguhan, kundi para sa lahat. Diba? Kasi importante hindi lang tayo palagi sa value, no? Nag-aaral. Dapat kung ikaw ay kolektor at gusto mong maging numismatiko, dapat marami kayong nalalaman sa mga varieties. Kaya tapusin nyo yung video, huwag nyo iskip ang video mga hunters, sa ganun ang informasyon, maiintindihan nyo yung aking ituturo at ipaliliwanag sa inyo. So samahan nyo ulit ako ngayon sa ating content. Tara! So okay mga hunters, ito na tayo, no? Tumutok po kayo para masubaybayan ninyo yung aking ituturo sa inyo. Meron po tayo 5 pirasong 2009 dito kung mapapansin nyo. 5 piraso. Ayan. Sa record sa Numista, ang 2009 ay meron pong reverse 1, 2, 3, and 4. Naging 5 yan kasi meron po akong na-discover, no? Ipakikita ko muna sa inyo, no? Isa-isa, no? Review lang. Ito yung 2009 reverse 1 at meron po tayong reverse 2. 2009 po yan. Ayan, no? Wide script, parang reverse 3, pero ito po yung reverse 3 na wide script din, pero yung script of legend ay nakadikit po mismo sa inner circle. At meron po tayong reverse 4 na kamakailan lamang yung ating tinawag na hybrid, no? Naging reverse 4 na ngayon na naitala sa Numista. Ngayon alisin muna natin itong reverse 1, reverse 2, reverse 3, kasi ang focus natin ngayon ay dito sa reverse 4. Yan, dahil sabi ko nga bagong tuklas. Ito palang reverse 4 mga hunters, no, ay merong dalawang klase, no? Patutunayan ko po yan sa inyo. Siyempre ipakikita natin, hindi lang puro salita, no? Itong barya mismo ang magsasalita. Itong mga reverse 4, ganyan mismo ang kanyang katangian. Year 2009, meron siya mga thin script of legend at may kaliitan yung cogwheel, at yung cogwheel ay medium high teeth, no? Ganon din itong isang reverse 4 na ito. Ayan, pag tinignan nyo parang pareho lang, kasi iisipin nyo nga pareho nga reverse 4. Pinagbukod ko na yan kasi nga po magkaiba. Okay, i-zoom natin, no, para maipaliwanag na natin ng gusto ang kanila pong pagkakaiba ng dalawang reverse 4 na ito, no? Buksan natin yung ilaw para mas malinaw. Kunin natin itong isa, no? Yan, sa reverse tayo magpo-focus. Pansinin nyo yung tingnan nyo muna yung year 1993 at yung Bangko Sentral ng Pilipinas ay medyo may spacing, no? May agwat, no? May space mula doon sa inner circle niya, no? Merong space. Ayan po yung isang reverse 4, no? Kunin natin itong isa, ganun din to meron tayong ilang piraso, no? Ayan, medyo maganda ang kondisyon nito. Mas makikita na yung year 1993 at yung Bangko Sentral ng Pilipinas, yung script of legend niya ay may space, no? Yan, 1993 medyo may agwat doon sa inner circle, no? Inuulit-ulit ko para maintindihan po ninyo. Yan, ngayon naman kunin natin tong isa na reverse 4 din. Sabi ko nga kanina, yung isang reverse 4 ay may agwat, no? May space sa kanyang inner circle. Ngayon kunin naman natin tong isang reverse 4 2009. Ang pagkakaiba nito mga hunters, yung kanyang script of legend at yung year 1993 ay medyo nakadikit na po sa kanyang inner circle. At mas manipis, no? Mas thin ng bahagya yung kanyang script of legend, yung mga letra, no? Mas maliit ng bahagya yung inner circle, yung cogwheel
i-compare sa isang reverse 4, i-compare natin yan para mas makita ninyo, no? Ayan, mas maganda kasi merong comparison. So tingnan niyo, yun nandito sa left, medyo sabi ko kanina may agwat eh. No, kunin natin ito mas maganda condition, mas may agwat ng konti itong nasa left compare dito na nasa kanan natin na nakadikit yung inner circle. Nakadikit yung script of legends sa kanyang inner circle. Kikita naman po yung diferensya na no? Ayan, so gumamit kayo ng salamin kung medyo malabo na mata ninyo. Ayan, at itong nasa kanan medyo manipis nga yung kanyang script, no? Yung mga letra, at mas maliit yung cogwheel niya. Kitang-kita naman po ang pagkakaiba, diba? Baka isipin ninyo itong nasa left ay reverse to. Hindi po reverse to yan. Ayan, nakita lang natin ulit yung comparison. Ayan, no, itong nasa kanan may kaliitan nga ang script of legend, no, at nakadikit, no, inuulit-ulit ko lang para mas maintindihan ninyo yung pagkakaiba. Itong nasa left mas malaki yung kanyang script of legend, yung mga letra. Kitang-kita po, pareho pong reverse 4 iyan, pero magkaiba. Yung isang reverse 4, ito ay medyo malaki yung kanyang script of legend. Hindi po yan reverse 2. Kukuha tayo ng reverse 2. Ito po, no, ang totoong reverse 2 na kinuha ko na nasa left na ngayon. Ayan, ang reverse 2. Magkaiba po yan. Mas malaki naman ngayon ang script of legend itong reverse 2 compare dito sa reverse 4. Oh. At mas malayo ang agwat ng script of legend itong reverse 2 diba? Ang laki ng diferensya compare naman dito sa reverse 4 na medyo malapit. At ito namang reverse 4 na isa ay talagang nakadikit na. So magkakaiba. Maliwanag po, no, mga ka-Antres, na kung inyo pong naiintindihan na magkaiba po yan, pero pareho pong reverse 4. So sa ngayon tatawagin ko lang muna ang reverse 4A and reverse 4B, no? So sa mga makakapanood ng kapwa ko numismatiko dyan sa Numista, pwede nyo na pong pag-aralan ito at ma-update sa website ng Numista. Ayan, kita nyo naman po, andyan na po ang prueba, no? Pinaliwanag ko, at yung mismo nasa barya, dalawang 2009 na magkaiba ang kanyang die. Pareho pong reverse 4. Sa ngayon, reverse 4 A and B lang muna, hindi pa yan official, pero sigurado tayo pag napanood nila yan, may update yan, at abangan po natin yan. At kapag yan ay may update na, i-update ko rin kayo, mga ka-Hunters. So ganyan po ang bilang isang numismatiko, no? Pinag-aaralan natin, hindi lang yung kasaysayan, pati yung mismong variant ng mga barya. Kasi sa kasalukuyan, kung titignan dito sa record ng Numista, no, 4 na variant pa lang meron, no? 2009 reverse 1, reverse 2, reverse 3, and reverse 4. Wala pang 2 uri na nakalagay sa 2009 reverse 4. Pero ngayon, nai-advance na natin sa inyo panibagong tuklas, bagong tuklas. Mga ka-Antres, tayo ulit ang una diyan. Mga ka-Antres, hindi po tayo nagayabang, sinishare ko lang sa inyo yung aking mga nati-discover, na sa ganun madadagdagan yung ating mga ihahan, no, at i-collect. Alright, mga ka-Antres, salamat po. Asahan ko ang inyong komento dito, kooperasyon, mag-comment kayo, at huwag kalilimutang mag-join sa ating membership na sa ganun makapasok po kayo sa aming mga GC at madagdagan din yung mga kalaman kapag direkta kayo sa amin. At dito sa aming Facebook page, mag-follow and subscribe sa ating YouTube channel at i-on ang notification bell para palagi po kayong updated. Hanggang dito na lamang po. God bless. I'm out.